Ang Basco Batanes ay kilala sa matitibay na bakul na bahay, sariwang hangin at mainit na pagtanggap sa mga bisita. Mayaman din sila sa kultura mula sa mga sayaw at awit hanggang sa masasarap na pagkain. Ngunit isa sa mga pinaka-espesyal na lugar sa Basco ay ang Valugan Boulder Beach, na kilala sa mga naglalakihang bato na hugis puso. Sinasabi ng mga tao ng mga bato ay simbolo ng walang hanggang pag-ibig, kabayanihan, pag-asa at pagkakaisa. Ngunit, paano nga ba ito umusbong? Noong unang panahon sa Basco Batanes, sa nayon malapit sa Dalampasigan, naroon ang tahanan ng mag-asawang si Mang Kanor at Aning Pasing. Kilala sila bilang isang matulungin, makadiyos at mapagmahal na magulang na nag-aalaga sa kanilang nag-iisang anak na babae na si Valugan. Si Valugan ay isang dalaga na may puso na puno ng kabaitan at kagandahan na nagdadala ng liwanag sa bawat sulok ng kanilang nayon. Kilala siya sa pagiging magiliw. Sa isang magandang dalampasigan, nagniningning ang araw, nagiilaw sa turkesa ng tubig at sa mga matataas na bato na nakahilera sa baybayin. Ang tunog ng mga alon na bumabagsak sa mga bato ay naririnig sa hangin. Isang dalaga na si Valugan ay naglalakad sa dalampasigan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagnanasa. Tunay na napakaganda ng karagatan. Isang nakamamanghang tanawin, tahimik at maganda. Si Valugan ay huminto sa isang bato na hugis puso. Ngunit ito ay nahati sa gitna at wala ang kapares nito. Ang kanyang kamay ay malumanay na tumataas sa mga korba nito. Isang mahinang ngiti ang dumadampi sa kanyang mga labi. Nasaan kaya ang kapares nito? Siguro isang araw, mahanap ko ang kapingas ng bato na ito. Balang araw, mabubuo ka rin. Sa paglalakad ni Valugan ay, Aba, teka lang. Mukhang ngayon ko lang nakita ang Maginoo na ito sa aming lugar. sino kaya siya? Sa totoo lang, hindi maipagkakaila na isa siyang makisig at gwapo na Maginoo. Binibini, ikaw ay kasing ganda ng pagsikat ng araw at ang iyong mga mata ay nagtataglay ng misteryo ng karagatan. Ikaw ay tunay na nakamamangha. Ako nga pala si Bato. Nagmula ako sa kabilang baryo. Ako naman pala si Valugan. Malapit lang ang aming bahay mula rito kaya madalas na nandito ako sa dalampasigan. Naging libangan ko na kasi na pagmasdan ang ganda ng tanawin dito. Sariwang hangin, mga alon na tila musika sa aking pandinig. Yung pagkislap ng mga tubig mula sa dagat na parang diamante sa kinang sa tuwing natatamaan ng sikat ng araw. Hindi ka lang pala isang magandang binibini. Isang makata ka rin pala. Salamat. Tila ikaw ay may isang espada. Ikaw ba ay isang mandirigma? Siyang tunay binibini. Kalaban ako ng mga taong tulisan na walang awa nagpapahirap sa mga ordinaryong mamamayan dito sa ating bayan. Marahil ikaw ang tinutukoy ng ating mga kabaryo na simula daw nang dumating ka na wala na ang mga taong tulisan dito. Pumunta na raw sa ibang lugar upang doon namang maghasik ng kanilang kasamaan. Haha, salamat sa papuri. Ngunit ginagawa ko lang kung ano ang sa alam ko na tama. Ayoko kasi nakakakita ng mga taong naaagrabyado at pinagsasamantalahan ng kanilang kahinaan. Ikaw ay tunay na nakakaakit, malakas at matapang pa. Ang iyong presensya ay nagbibigay sa akin ng isang pakiramdam ng kapayapaan na hindi ko naranasan. At ngayon lang. At hindi na nagtagal, pagkalipas lang ng ilang buwan, sila ay naging ganap na magkasintahan. Masayang dalawa sa tuwing magkasama. Ang dalampasigan ay saksi sa kanilang pagmamahalan. Walang araw na lumipas na hindi sila nakikita.
O siya, kumain na tayo. Bato, tikman mo ito adobong baboy na niluto ko. Iyan ang specialty ni Nanay Mahal. Adobong pinatuyo sa mantika na maraming bawang at may konting sipa ng anghang. May pag-aalinlangan man ang magulang ni Valugan sa kanilang relasyon dahil sa uri ng trabaho ni Bato. Ngunit, Nabusog ka ba, iho? Opo, sobrang sarap po ng adobo niyo, Aling Pasing. Salamat naman at nagustuhan mo, iho. Iho, anak. Sa totoo lang, natatakot kami sa uri ng trabaho mo. Natatakot kami ni Pasing para sa anak namin. Nag-iisa lang namin na anak si Valugan at mahal namin ang anak namin na iyan. Natatakot kami, iho, na baka masaktan ang aming anak. Dahil alam namin sa uri ng trabaho mo talagang maraming masasamang tao na galit sa iyo. Nay, Tay. Huwag po kayong mag-alala, Mang Conor at Aling Pasing. Hindi ko hayaan na may mangyaring masama sa pinakamamahal ko. Mahal ko po ang inyong anak. Hindi ko po hayaan na mapahamak siya. Pabuti naman at masaya kayo. Bato, alagaan mo yung anak namin, ha? Siya lang ang nag-iisa naming anak. Pag-iingat kayo lalo na't mandirigma ka. Padami kang kalaban, hindi namin makakaya na mawalay sa amin si Valugan. Poprotektahan ko po siya. Huwag po kayong mag-alala. naging ganap ang labis na kasiyahan ni Valugan dahil sa wakas ay tanggap na ng kanyang mga magulang ang relasyon nilang dalawa ni Bato. Ngunit isang gabi, habang naglalakad sila sa dalampasigan, nakita nila ang isang grupo ng mga tulisan na naglalakad patungo sa kanila. Mababakas sa mga mata ni Valugan ang takot at pangamba. Sa wakas at nag-twist din ang ating landas. Alam mo ba nang dahil sa pakikaalam mo, nawalan kami ng pagkakakitaan? Kaya ano pang hinihintay natin? Gantihan na natin yung taong to! Sinubukan ni Bato na labanan ang mga tulisan, ngunit sila ay lubhang marami kumpara kay Bato na mag-isa lang niya. Valugan, tumakbo ka na! Dapat kang maging ligtas gaya ng ipinangako ko sa iyong ama't ina. Hindi kita iiwan. Harapin natin ito ng magkasama. Valu! Ang kanyang walang buhay na katawan ay dinala ng mga tulisan at sila ay sumakay sa isang sasakyan na tumakas. Hinabol sila ni Valugan, tumatakbo, sumisigaw at umiiyak, ngunit hindi niya na ito naabutan. Si Valugan ay sumigaw ng sakit. Ang kanyang puso ay nabasag at punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi! Bato! Mahal ko! Makalipas ang ilang araw, wala nang nakuhang balita si Valugan tungkol kay Bato. Hanggang sa isang araw, bigla na lang niyang nabalitaan na si Bato ay pinaslang ng kanyang mga kalaban at walang awang itinapon ang kanyang katawan sa gitna ng karagatan. Hindi! Hindi ito po pwede! Mahal ko! Hindi! Mahal ko! Nasaan ka na? Dito lang ako. Hintayin kita hanggang sa iyong pagbabalik. Hindi ako magsasawa na maghintay sa ating tagpuan. Hindi matanggap ni Valugan ang pagkawala ng kanyang minamahal. Walang araw na lumipas na hindi niya pinupuntahan ang dalampasigan. Tumatangis na nagbabakasakali na bumalik ang kanyang minamahal na si Bato. Sa sobrang kalungkutan, nagsusumamo siya sa mga Diyos na ibalik si Bato. O Ama kong nasa langit, nagsusumamo po ako sa inyo na ibalik ang aking minamahal na si Bato. Hindi ko po kakayanin ng mga araw pa na lilipas na hindi siya kasama. Nagsusumamo po ako sa inyo. Ang mga Diyos na nag-aalaga sa kalikasan at nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tao ay nakinig sa kanyang dalangin. Ngunit hindi nila maibabalik si Bato sa kanyang dating anyo. Sa sobrang kalungkutan sa pagkamatay ni Bato, masyado itong dinamdam ni Valugan. Hindi na siya kumakain o natutulog.
Sa dalampasigan na lamang siya halos nagpapalipas ng araw. Dahil dito, siya'y nagkasakit at unti-unting nanghina hanggang sa hindi na kinaya pa ng kanyang katawan at siya ay binawian na ng buhay. Ngunit bago pa man siya bawian ng buhay, ay nagbilin siya sa kanyang ina at ama. Ina, Ama, nararamdaman ko po na hindi na magtatagal pa ang aking buhay. Kung sakaling ako ay mamamatay, ay nais ko po sanang ninyong isabuhay ang aking mga abo sa gitna ng karagatan upang doon man lamang ay muli kong makasama ang aking minamahal na si Bato. Alam ko po na gagawa ng himala ang langit upang kami ay magtagpo muli ng aking pinakamamahal. Anak, wag. Anak, kumapit ka. Anak ko. Ba't mo kami iniwan? Anak, kumapit ka. Anak, gumising ka. Anak. Isinaboy ng mga magulang ni Valugan ang kanyang mga abo sa gitna ng karagatan habang ang mga nakikipaglibing ay umiiyak dahil sa sobrang lungkot at awa sa nangyari sa dalawang magkasintahan. Pagkaraan ng maisaboy ang kanyang mga abo, ang kalangitan ay nagpakawala ng ulan, simbolo ng kanilang pagdadalamhati, at pagkatapos ay siya namang pagsabog ng Mount Iraya. Ito ay nagbugan ng mga malalaki at maliliit na bato na hugis puso. Ang bato ay makinis na kulay na puti na pinaniniwalaan ng mga tao na ito ay marahil ang dalawang magkasintahan na si Valugan at Bato. Ang hugis puso na bato ay simbolo ng kanilang pagmamahalan at ang makinis at kulay puti nitong taglay ay simbolo ng kanilang busilak na kalooban. Hindi naglaon sa paglipas ng mga araw ang mga hugis puso na bato na nagkalat sa dalampasigan na naging simbolo ng kanilang walang hanggang pag-ibig ay tinawag na Valugan Boulder Beach. Ang mga bato ay nagsisilbing paalaala ng kanilang pag-ibig, busilak na kalooban na nagtatagal kahit sa kabila ng kamatayan. Sa bawat pagsikat ng araw, ang Valugan Boulder Beach ay nagbibigay ng isang nakamamanghang tanawin. Ang mga bato ng hugis puso na nakalatag sa buong baybayin ay alaala ng isang pag-ibig na hindi kailanman magwawakas. Ang mga alon ng karagatan ay nagkukwento sa pag-ibig nila Valugan at Bato na nagdadala ng pag-asa at nagpapaalala na walang dasal na imposible sa taong may mabuting hangarin. Ang Valugan Boulder Beach ay kwento ng isang walang hanggang pag-ibig, nagbibigay ng pag-asa, pananalig, katapangan at kabayanihan na nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi kailanman magmamaliw. Ito ay isang lugar na nagbibigay ng inspirasyon sa bawat tao na bumibisita dito, na nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo. Kung minsan, may mga kahilingan tayo na hindi natutupad ayon sa kagustuhan natin. Ngunit kung iisipin natin na hindi ito natupad, dahil ang Diyos ay may mas magandang plano para sa atin, kinakailangan lang na tayo ay manalig at magtiwala sa Kanya. Napakaganda naman dito. Nakakatuwa. Ang ganda. Bato, Ha? Ano yun? pag-ibig ay nabubuhay. May nagsasalita ba? Hugis puso na bato sa Sino yun? dagat. Mahal na mahal kita, Valugan.